Happy week start na mga higalag mga kaigsunan sa ika-33 na kita nga semana sa ato ang tuig no. Happy Sunday kibali. Welcome kita sa ato ang pagpalandong sa ato ang pag-worship sa mga Diyos. Ang pag-simpa kaniya spirito kamatuoran. Makini ang inyong LOD, ang lesson of Reality lesson daily con the message. Ato ang marathon lesson karon communion with God. I will gospel sa heptarity edition conceived parts. Ato ang textual audio salita nato nga presentation. Introduction start kita i-pull down na mula sa buluwagang tahanan ng ato ang pagsibya. Bantay panahon na dayon kita, temperature, precipitation, kalaw sa hangin ug sa adlaw. Ato ang temperature karon cloudy ug ang high nato 32 degrees Celsius, ang lowest 23. So, let there be light sa pagtunga sa ato ang kahayag. Ato ang drone 5:08 ug ang ato ang AM na sunrise 5:30 AM. Ato ang let there be light unya 5:56 PM. Ato ang sunset ug ang dusk nato 6:18. Oy, tanawan nyo hang mga kalendaryo mga higala, dusk 6:18. Ani minus sa gidi ay siya. So 6:18 PM save. Ato ang sunset ni saka ang sunset kay 5:58 PM save. Ani atras di ay 5:56 di ay to siya ang ato ang sunset atras isa gihapon 5:56 PM save. So mao na ato ang lecture light, ang ato ang wind 10 km per hour ang ato ang high no. 8 10 6 6 5 5 5 8 5 5 5 uy 5 matapos no. Ano ato ang galaw sa ato ang hangin. Unya taod-taod ang ato ang galaw sa ato ang tubig no. Ato ang tide forecast sa ato padayonon ang tide forecast unya taod-taod. Bueno, dili kita sa ato ang tide forecast sa ato ang high tide o low tide. Sunday, August 11. Ato ang high tide AM PM no. So, kung ato na siyang ihatag, kuan siya makita na sa kalendaryo no ang ato ang high tide o low tide. Ang bising high tide lang no 10:37 AM ato ang high tide 2:37. Mobalik siya high sa 2 PM po siya 2:42 PM mo high. Unya 1 meter bakapin ang ihang pag high no.
dihang pag high tide. So ang temperature nato karon makasugod ita sa 23 degrees Celsius, alas 6 24 degrees Celsius, alas 7 25 degrees Celsius, alas 8 27 degrees Celsius, alas 9 29 degrees Celsius, alas 10 31 degrees Celsius, alas 11 alas 12, ala 1 alas 2, alas 3 32 degrees ihang group of company 32 degrees na ay precipitation na dayon 5%, 30, 40, 30, 20. Squadron 31 degrees Celsius with 5% precipitation. Asing ko 30 degrees with 20% precipitation. Sa kagabion alas 6, 28 degrees with 20% precipitation. Alas 7, 27 degrees with 20% precipitation. Alas 8, 26 degrees with 20% precipitation. Sa alas 9, alas 10, alas 11, alas 12, ala 1, alas 2, 24 degrees Celsius ang ihang kabuknaw. So mao kana ang ato ang taho sa ato ang panahon bantay panahon, temperature, precipitation ato nga updates. Karon magsilip gihapon ta sa Israel adunay ambot ning mga Iranian. Ilaha man pod nang saktuhon ang kanang celebration sa ato ang Israel na ay malabot nga celebration sa Israel sa pag-commemorate sa destruction of the second temple. Naon sa maning huna sa kalaban nga balikon mapo nila i-distract mo kuno nila, atakon po kuno nila ang kuan kadto ang second temple pod yan naka-set date sila sa commemorate sa celebration sa Tisha B'Av Tisha B'Av mamo pod na ato ang alayunan karon nga celebration sa Israel ang Tisha B'Av kay mauna ang sa August karon og bulan baya ang ato akuan padaganon pag nay mga event so bantayanan kay bali sa Israel ang pag-celebration nila sa Tisha B'Av paghandon nila sa commemoration nila kay maupoy pag-atake sa Iranian So, August 12 ka na og 13, Kay tagduha man na ka-celebration ng ilahang pag-i-celebrate nila. Duha ka adlaw. So, ang selip nato sa Israel kang kabayan, St. John the Baptist Nativity Church iyang gibidyo diri ang Red Sea alat kon Israel sa man naway gadagan nga bus dagan ko barko ay urag bus so kana lang ang ato ang pagsilip sa ato ang Israel may video ni kabayan gibutan ri iyang anak sa kana atong pagsilip sa ato ang Israel ang sa Hope channel nato ato na subaybayan ang Hope worship nila daghan to lagi pamulong
So dili pa nato ma-detalye no ang katilahang magipamulong ato mga report. So ato ra ni siyang dugang pang mga report no nato nga mga update. Ato ra siyang i-add no kay apiki kita karon. Nakatay serbisyo karon no. Interment karon no. So hanayon nato ni ato ni siya tak-opan kay at manukad pata hata makapadayon ani. Kung makapadayon ta no kay katong mga reporting o pag sugod na to. Tama na ni pag abrish no. Welcome kita sa buhay na sugod. Tapuso na to ano kay mangita patahan nato ipadayon pasing delayed no. Delayed kita. Kung dili kita maka continue on niya after sa serbisyo no. So ato ang hanay, welcome kita sa tong hanay lesson 7 no. Ang series nato Teaching Disciple Part 1. Seeing Clearly Sunday's Marathon lesson karon LOD. Ato ang hanay no, ato ang first part is stewardship nato nga devotional. Deacons and Deaconesses no, para sa itong mga Deacons and Deaconesses basaon nato ang financial freedom sa Bisaya nga edition. Kita itulan financial nga kagawasan. Basaon nato sa Bisaya. Tapos ang ato ang devotional sa mga youth ang the great controversy nato nga sitting the time of trouble. Dili kita sa verses nato 627.1 to 628.2. Ato ang third part devotional for all in heavenly places. Oy, reporting maday kita karon August 10 to August 16. Ato apagaton ano Joy and Service sa August 10, sa August 11 demonstrating Christ's love. Uy, unya na. August 12 developing self-control. Halaka, self-control. August 13 overcoming selfishness. August 14 living for others. August 15 love the impelling motives. August 16 self-hidden in Christ. Muna itong pagkatunaan karon no sa kada adlaw ng nga semana. Atong third part devotional not for all in heavenly places. So sa kanang gibanggit nato ang heavenly places nato siya no. Ang August 11 karon demonstrating Christ love kibali no ang ato ang pamalandungan mo na ato ang hanay sa atong devotional. Ang first, second ug third na po na part sunod at Sabbath school nato no ato ang fourth, fifth ug sixth nato nga part atong mga Sabbath school no. Ang fourth part nato ang adverse atong mga seniority dos nga mga professional naagiwain na ilisan diri. Nakalison 6 paghapon siya no. Ato ang third quarter tas ilalom kay na-change nato. Ato ang lesson 7 the wedding garments kabirin nato no August 10 to August 16. Uy, balik kita sa ibabaw kay i-report nato ang atong mga pagatunan. Pag mahatag nato na isang report ato na yung tak-opan kay mugika na kita. Mugika na kita. Oh, sa ato ang pagtuon sa Saturday August 10 sa portion nga intro don't miss it. Sunday August 11
engage nga portion, the invitation. Monday was 12, enter, pray, Christ, robe of righteousness, sa Wednesday, or sa Tuesday. August 13, alam na natin, o alam na ng lahat, ang in-speak, no? Wednesday, August 14, sa portion nga invite, our cornerstone and bridegroom. Sa Thursday, August 15, insight, nga portion, transformation, of character sa Friday, August 16. Oy, alam na gihapon ng lahat, no? Alam na natin ang ato ang mga pagsipong inquire. So mauna ang ato ang pagkaton sa atong inverse. Ang Saturday ug Sunday sa Cornerstone Connection sa Basko sa atong mga junior youth nga murag mahantong. Ato ang third quarter Back to the Future series nato, no? Lesson 7, choose your kingdom. Uy, mapili ko kayo kingdom niya igala, no? Si Waiki. Ato ang Memortics, no? Daniel 3 verse 28. O ato pagatunan sa Sabat, ipabasa Daniel 3:16. Sa Sunday, Revelation 17:14. Mana ato ang Cornerstone Connection karon sa 6th part sabat ko sa ato ang mahamtong. Atong third quarter, the book of Mark. Uy, wala na ilisa ng ihang series karon. Series na to, Teaching Disciple Part 1. Uy, minsan pa disciple katong last year atong gitun-an ang ministry punto, no? Kang Joshua ganito sa ato balik tanaw kung nakasubaybay ka mo. Karon ato pagatun ang August 10 Teaching Disciple Part 1. Mao gini nga sumpay ganini, di ba katong atong giputol nga Mark 8 para yun nato, no? Karon na pod maputol na pod ta kay Part 1 pa man napay Part 2. Parto kita sunod semana, no? O sa Sunday na ito kapagatunan sa August 11, seeing clearly. Sa Monday, August 12, the coast of disciple. Tuesday, August 13, the mountain and the multitude. Sa Wednesday, August 14, who is the greatest? Sa Thursday, August 15, the healthy man in hill. Sa Friday, August 16, side B man ang Father Tooth o ang Teachers Comic Gasita and the HB mao na ato ang hanay, no? So napay sumpay nato diha, no? O magatakop kita kay ato kibali siyang kanang padayonon kung nakita ay mga higayon, no? Murag dili ni siya mairi sa ato ang social media, no? Kay wala pa siya natiwas, antod nga matiwas kini. So may the Lord God bless us. Ato siya padayon niya kibali sa mga panahon. Bueno, welcome kita sa ato ang parto sa ato ang pag sit ani ang ato ang mga pagsibiya, no? Nini nga mga taknaa. Humana kita nahanay na nato ang ato ang maginhanay. O kini ato ang mapaghanay gihatod kanato sa tumnubos ang atong source, our Lord and Savior Jesus Christ, God Almighty and the Holy Spirit. Giduyugan sa grupong Adventist Youth Prayer 10 atong small group sa youth ang Power of 70. Ang TMI, 12 members involvement, personal ministry, Gospel Diliw, ang LAM, Legatus Missionary and Preachers. Ito ang pasalamatan itong kahamot Diyos nga nihatag sa kahigayunan. Nga pa dahil paghihamtag pamalandong sa iyang mapulawanon nga mapulong, sa iyang pulong nga may gahom, sa pulong sa Ginoo nga ito ang kalan-on, Bird of Life, sa pulong sa ato ang Ginoo nga ato ang ilimnon, living water, o sa pulong sa atong Ginoo nga ato ang kikinahanglan sa pagkinhawa, ato ang bread for the soul. Ato asad pasalamatan, makahigalaan, mga kaigsunan,
kay sila to mga contributors na to sila nga collaborators ato ang mga please atong followers, mga likers, mga subscribers last ato sila nga mga silingan no sila atong like heart thank you share mga kapian sa video link kasi sa video maka-review sa atong video makasubaybay sa atong mga distributed so atong distributed ang ato ang scripting ato ang recording uploading na to sa Facebook live na to sa YouTube channel o ang ato region line podcast sa atong Spotify ug ang atong downloadable MP3 so ato ang mga proseso mapili na to siya makan atong mga proseso sa sunod na no ang ato na lang mga account subscribe follow like and share sa atong mga account ato YouTube na to account nga Bible Reading Marathon Journey 2022 make cert make history no so ato ang lifetime na to nga nakasanayan 10 AM to 12 high noon karon basing sa 12 high noon na nato siya masugdan ang ato ang pag live nga to part so human sa ato ang mga pag-live mga listener daghang kitag mga listener ato ang ma-review no nining Sunday hantod maabot kita sa atong gagabhion atong offline nga nightly review no 9 PM to 11 PM ato ang pag-repress so ato na siyang gipasulod pod sa ato ang kalihukan sa ato ang YouTube no sa ato ang YouTube music sa ato ang Spotify atong podcast subscribe follow like and share sa atong account Spirit Sarcaster podcast channel no ma-search sa ato ang kana podcast no sa ato ang Spotify tapos sa atong YouTube music maadang atong account sa atong YouTube music https //is/d40/d42/RSS so inanamad ang ato ang account sa atong YouTube music ug ang ato ang link sa ato ang downloadable MP3 nato nga link ato ra siyang i-post no sa ato ang mga wall ang ato ang powered by Dropbox kini ato ang expanded sundown karon sa ato ang lesson 7 so ato lang i-report ang ato ang Hope channel og ang ato ang pagpanagsimba sa ika-32 nato no nga Sabbath day ato ang report sa ato ang Hope channel napatilinghugan nato itong mga wali nila Pastor Alexis Mercado, Pastor Isbon Oscato no so ilaha po ito nga mga idea no nga ipagamit ang mga gadget para sa pag serbisyo sa Ginoo na po idea kang Pastor Isbon Poscato nga kanang hygiene spiritual social media po nga hygiene pero sa kuan to ang punto niya no kana uninstall unused app di ba okay mo kada siya uninstall nimo kay makapadako man gud na siya mga storage nimo no so kana lang ato ang gihatod no sa atong channel nato nga updates ato ko na atong pagpanagsimpa kay
personal kini nga buluhaton pero aduna ni siya pag-connect no sa ato ang charts no. So ang atong 32 nga pagpanagsimpa sa atong Vesper prayer meeting ang kawali sa ato si Brother Rainer Pais no. Napakyaw niya siya mo'y gitarist sa special song na apod siya og siya pod ang nagwali og iyang gitaho dito aga pasalamat siya sa Ginoo kay na insidente na hitabo dol sa ilahang kanang business kipali nga building no kay naay towards incidents ato ang sunog kipali no pero naligtas lang ang ilahang kanang area no. Lago kita diri sa ato ang Sabado na gyud unahon nato ni ato ang Sabbath school no gisugdan atong Sabbath school 8:21 AM atong speaker Sister Nelda no show. Tapos opening song, opening prayer, welcome, special song, Gazeta Secretary's report, intermission song, promotional talk, intermission song na po, intermission song no kay Deaconesses. Tapos lesson study 9:48, katapos ang lesson study 10:15 ka closing song. Ang song leader unya ga closing prayer no. Tapos ga acknowledgement time. Largo kita diri sa ato ang divine worship no. Our worship nato 10:30 gisugdan sila Pritsi dayto Ma'am Gopit no ang ato ang song leader. Tapos intro with opening song, invocation, welcome call to worship, intercessory prayer, si worship, scripture reading, special song. Ang message sa ato ni Solod 11:05 si Pastor Pangan dayto ka message sa ato ano. Gitapos ni Pastor Pangan ito batong topic ni Pastor Pangan no kay Andras time tugad no BTTTE back to the altar no. Andras karon maras lang nato no pero gikuan gid nga dili gid ang tana ras mao nga kung nay mga ras-ras ato na lang siyang pang-merge na lang nato ang mga time. So gitapos na iyang wali 11:44 ka closing song og benediction, closing prayer 11:46 no, anthem of assurance 11:47. Tapos sa atong Adventist youth na nga program ilar tong gipaspasan kay naalagi mo abot no pero wala dayto siya ni abot no. Gisugdan 10:35 song leader Sister Kolyan uban to sa Cherits no. Presider opening prayer, special song, message ga message sa ato si Ma'am Itil. Tapos na itong sayang na putol no nga pag message ito sa ato ang Sabbath school. Tapos ka intermission song, Bible drill atong visitor no. Closing song, opening song kibali sa ato ang sundown ang song leader, closing og opening song pod sa ato ang para sundown si Michelle ito no. Tapos special song para sundown katong do it lesson overview sa ato si Brother Juban Arnopia unya ga closing song, ga closing prayer. Gitapos ang ato ang programa 4:52 so mananahan ay na nato na report na nato atong pagpanagsimpa. Di na kita maglangan. Sugod na kita sa ato ang pagpanado pinagis pagampo. Magampo kita no.
Amahan namo nga nasa langit, pagapalaanon unta ang imong ngalan, panahimong kingharian, pagabuhaton tayong kabuton din hisuta mayngon sa langit. Hatay mi karon sa pagkaon sa kadlaw sa luwa. Mautang sa kami sa iluman sa nakaptahan kanamo. Ay gamitugyan sa panulay kundi luwas sa kamigikan sa lautan kay mo ang kingharian o ang kahimay hangtod sa katuran. Amen. Yes, more on basa ra kita diri nung nadunggan ra ba nato to nga kung for views lang ang imuha naakas entertainer, no? Pero kung wala po'y nagtanaw sa imo, unrelevant. Dahil lang ni unrelevant lang ni, no? Ang importante ani ang adlaw man ato ang pagdagan sa ato ang panahon. Kay ang taho nato, no, sa kasalukuyan karon nga time di dala ang ato ang igsoong brother, no, nga ni pahulay kahuman na sila pag serbisyo diri condolence di ay sa duha dito ka pamilya lumindas og ang Park Vasquez, no, sa ato ang mga friends, no, family Vasquez and Lumindas, sa mga friends o ang church mo nakibali ang makigtuyog, no. So ato nabasahon ang ato ang financial nga kagawasan, pastor. Sa Proverbs 22:7 ang iyang critics, ang dato nagmando sa kabus ug ang manghulam ulipon sa nagpahulam. Bisan unsa pa ka mapintas kini nga teksto gikan sa Proverbio adunay usa ka dili malalis nga kamatuoran. Bisan pa ang Dios nagpresentar sa iyang pulong sa pipila ka mga kiya aron ikaw makapatunog hingpit nga kagawasan. Lakip ang pinansyal nga aspeto sa imong kinabuhi. Usa ka adlaw usa ka membro sa simbahan miadto sa treasurer og misulti kaniya nagkinahanglan ko pinansyal nga tambag sulod sa daghang katuigan. Nakigbesog ko sa mga problema sa panalapi apan hangtod karon wala pa ko'y kaisog sa pangayog tabang. Sa treasurer kibali, no, palihog tabangi ko ang treasurero ng utana kaniya. Human iuli ang imong mga ikapulo ug mga halad. Unsa unimo paggasto ang imong salapi kada bulan. Aduna ka ba'y kontrol sa binulan nga gasto? Ay, wa ko kahibaw kung unsa ang akong kwarta. Nagasto bag niya, tingali kini ang imong kahimtang karon. Katong wala mahibalo kung sa gigastos ang ilang kwarta, kasagaran maglisod sa pagpuyo sulod sa anaas pinansyal nga mga kahinguan mao ang tanang kinahanglan nga makakaton ni ining tulo. No, ang una, pagpalambo og disiplinas kaugalingon, ibutang ang tanan nimo nga paggastos ubos sa pagdumala sa Dios pinaagi sa pagbuhat busa nahimo ka iyang finance accountant o ang tanan nga paggastos kinahanglan nga buhaton gikan sa paglantaw sa Dios uban sa Dios. Giabisan unsa nga dili maayo nga batasan mahimong mabungkag. Ikaduha, pagpaton og binuwan nga budget. Tino, pila ang dapat nga gastuhon kada bulan sa matag dapit. Ipasalig nga mapabilin sa sulod sa imong budget. Tan-awa kini
tinuod nga budget mao ang paagi nga moorganisar o makontrol sa mga tao ang ilang pinansyal nga mga kapanguhaan, paghimo og pagkabut og mga tumong og pagsesyon sa i-advance kung unsaon pagtrabaho ang kwarta, ang kaayuhan sa pamilya, ang matag pagpalit kinahanglan tagdon sa kahayag sa budget nga nagpasabot nga ang pagpalit bisan unsa nga butang sa impulse ka kinahanglan likayan ilabi na ang imong paggamit sa imong credit card. Ikatulo, mangin tulo bagon sa uban ang imong budget sa Ecclesiastes 4:9 ug 10 nag-ingon ang duha mas maayo kaysa usa tungod kay sila makabaton og maayong ganti ang ilang paghago kay kon sila nangapukan ang usa makabangon sa iyang kauban apan alaud siya nga naginusara sa diha nga siya mapukan kay wala siya makatabang kaniya pagbangon. Kung ikaw adunay tulubagon sa usa ka tawo, ikaw mahimong mas hilig nga magmabinantayon sa imong naandyan nga paggasto uy apila pangayo sa Diyos ug kaalam nga mugiya sa tanang aspekto sa imong pinansyal nga kinabuhi kini mao ang usa sa paagi nga mahimo kanimo nga ibutang imong so wala natiwas atong great controversy ang verse pages nato balik naman pod hinuon no naisgutan nato ni sa ato ang lesson unya verse pages 627.1 to 628.2 na address sa ato ang display. Pwede mo mabasa ni ana sa atong article no kay ato ra ni siyang labyan no kay apiki atong time largo kita sa atong devotional for all kay humana po kita sa ato ang second part bali third part na kita de ato ang in heavenly places na to August 11 demonstrating Christ love. So di po nato siya mapa-emphasize ato ra po siyang mabasa no ang Critics Romans 12:10 be kindly affection one to another with brotherly love in honor preparing one another with brotherly love no. Sa ato sa we must not allow ourselves to become a self-absorbed and so forget the claim of God humanity upon us. God would have us more kind, more lovable, less critical and suspicious. Of that we all might have the Spirit of Christ and know how to deal with our brethren and neighbors. We must forget self in loving service for others. We may not remember some act of kindness which we do, and we repeat from our memory, but eternity will bring out in all its brightness every act done for the salvation of soul, every word is spoken for the comfort of God's children, ano sa ni naakunoy act mahimo no for the salvation of the soul na po word is spoken for the comfort of God's children. So si Pastor pa nga naghatag og comfort no sa mensahe sa atong necrological kipaling nga service kay na and this deed done for Christ will be part of our joy through all eternity. When we pursue towards brethren by course, save that kindness and courtesy we pursue an unquestioned course,
We should manifest courtesy at home, in the church, and sa siya, manifest courtesy, no? Sa home, sa church, in our intercourse with men. But especially, we should manifest compassion, courtesy na po compassion, and respect to those who giving their lives for the cause of God. We should exercise that precious love that separate long and sky, that envy not, that wanted not itself, not profit both, not behave itself, and seemingly seeketh not its own. It's not easily provoked, thinketh no evil, where Jesus reign in the heart, where we peace with love, and we shall be tender and true to the another. You should give no occasion for fault finding. Di kita makitag mga fault finding, no? Kasi paghimulag opinion kanang mangita kag fault finding ba naa si mo atubangan or isgutan ni mo tong wala si mo atubangan, parehara man na fault finding man na absent o absent, no? Kita mo kay magka naistoryahan tong wala diha, fault finding man na gihapon. A moment petulance, a single group answer and one to the Christian politeness. The courtesy in some small matter may result in the loss of brains. Loss of brains. Naku, ano ba kita, no? Nakita loss of brains, loss of influence. God would have you appear at your best under the circumstance. In the present, those who are interior to you, as well in the present of equal the superior. We are to be follower of Christ at times, seeking His honor, seeking to rightly represent Him in every way. Let's not drop out of sight and let Jesus upper as one altogether lovely. Drop out ko na self, no, niyang upper si Jesus Christ altogether lovely. We should seek to live for His glory alone, not the man may praises us. Mga nga glory alone. Di lang kay men praises us, no? Hindi sa himaya sa Ginoo. Kumana kita sa itong devotional, mga sabat ko lang kita, largo kita sa ato ang in-verse, no? Kaya ato ang masabat ko, mga devotional ang first, second, o third, ang masabat ko na ato, 4, 5, 6. In-verse kita, no? Wala pa kita ka-in-verse kay Domingo. In-verse na to para sa seniority na sa itong mga professional. Wala na to na-edit ng series diri, O sa atong series, sa ato ang in-verse, tanaw na to des obos. So ato ang lesson 7, the wedding garments. Wedding ra ba di ini? Coverage na to August 10 to August 16 ato pagkatunan sa Saturday, no? Ang intro nga portion, don't miss it. Sa Sunday, August 11, engage the invitation. Sa itong gikuan, wali, don't do so much invitation, no? Pero kay more on words raman pwede ra kita mag-invitation diri kay malimtan lagi na siya, mayo video na siya, no? Dili man kay na siya makuha na to nga video kanang subscribe, follow, like, and share, no? Wala man ta ka-focus diha, no? So largo kita sa ato ang in-verse. Ato ang basahon ang Saturday. Moron basa ra pa ta, no? So basa kita karon sa Saturday, Augustine. Don't miss it. Intro kini pabasa diri Matthew 22:1 to 14. Uy, taas man lagi siya, no? Gamitan ko na to, ha.
Ato ang application ma-download sa Play Store sabat school and PM. O sa browser, i-browse sabat.school.adventech.io. I-click ninyo tong inverse, no? Katong story.transform. O niya, i-click ang ato ang lesson 7. Kaya lesson 7 na kita, the wedding garments. O, di kita sa don't miss it. Unsa mo ding don't miss it, no? Ipabasa diri kay JB. Mara pa niya to ang kuan pod sulat-sulat in person, no? And Jesus answered and spake unto them again by parable. Symbolic sa parable and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son, and sent forth his servant to call them, that were abiding to the wedding, and they would not come again. And sent forth the servant, saying, tell them, which are abiding, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage, but they made light of it, and went their way, one of his farm, another of his merchandise, and the remnant took it the servant, and entered it as faithfully, and slew them. But when the king heard thereof, was wroth and sent forth his armies, and destroyed both murderers, and burned up their city, and said to his servant, the wedding is already, but the which were bidden were not worthy. Grabe ba po ani, no? Nga senaryo, kumbira raman unta na to, pero nasako siya kay wala na daw po kalaiya gi-invite. Gipalisan ba ito na isgutan diri ano? Kung ano ni siya, parabola ni siya, ayaw na siya i-harikan sa inyo nga. Wala luga ka lagi pag-ibitay, yun niya. Masuko na kadayong ka, no? Go ye therefore into the highways, and as many as shall find, bid to the marriage. So whose servant went out into highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good, and the wedding was finished with furnace and case. And when the king came into the sea, the guys I saw were a man we had on the wedding garment, and he said unto him, friend, how comest thou hither, thou coming the not having a wedding garment? And she was faithless. Then said the king to the servant, to bind hand and put and take him away, and cast him into the outer darkness, and there shall be weeping and gnashing teeth, for many are called, but we are chosen. Many are called, no? But we are chosen. Dito pa naglagot-lagot sa iyang gi-invite nga wala ni Tampong, giatagan niya aksyon diri apod sa kanang ni Tampong, pero wala po naka-process, no? Nasunod sa kanang wedding garment, gilabay po. Ansay punto, wedding are events most people don't want to miss. Amo the wedding, people often use precious vacation and away from work and spend thousands of dollars to travel to be present when the couple changes above. Close friends are willing to cancel other plans, rearrange their calendar, and reprioritize their budgets just to make it to the wedding, and the families to the bride and groom eagerly anticipate making memories with some of the most important people and the live wedding attendants endures long delays and claiming to either last minute changes and the other inconvenience so long that they can be there for a special day. Friends who are unable to make it the wedding send nice gift and beautiful cards to show their appreciation to the new couple. How people respond to the wedding invitation show how much they literally value the relationship. In the parable,
While exploring the week, we read about the invitation to attend the wedding by mighty King Sons. Despite the incredible generous invitation, many refused to attend the wedding, not only to was it challenging the convenience people to attend, but one of the attendees had to interest in wearing the wedding garments, provide the gaze. This parable is a wake-up call. We are all invited to part of the something incredibly beautiful, and we shouldn't want to miss a little moment. We will never receive an invitation more important than Christ's invitation to His people. Inscribe mga classmates, write out ang Matthew 22 verse 1 to 14. Nagbasa ka na from the translation of your choice. If you press for time, write out sa verse 8 to 14. You may also rewrite the passage in your own words or outline of mind map. The passage largo kita sa Sunday nga pagtuon. Padayon kita sa story no dito gihapon ni sa ato ang teksto. Sa Sunday na kita, August 11, the invitation. The parable of the wedding feast consists of the two parts. Two parts ito. First, describe that the wedding invitation and the result of this invitation. Being rejected, and the second deal with the men who attend the wedding but refuse to wear the wedding garments. O mato no? Nga nag-refuse karon po, refuse to wear wedding garments. Diba doon na yung mga pag-refuse gihapon sila no? Na nag-refuse nga wala ni tambong, na nag-refuse nga sa garments no, wala niya nasaktog suot. By portraying the people who refuse to the important wedding invitation, just illustrate the privilege that the historic nation of the Israel had forfeited. They were offered front row seat to see what God wanted to do for the world through them. Sadly, as the Old Testament report, God chosen people often rejected the invitation of mercy sent them in the parable. The messenger of the king were ignored, ridiculed, or killed, reflecting how the prophets who had been sent to Israel were treated. In first century culture, a wedding invitation practically obligated the recipient to attend. In addition, that we are not talking about a common wedding but a royal one. By not coming to the wedding, a person would be undermining the king's authority, which would be regarded as treason. The story of intensifies. The second invitation was sent out. The kings gave the guests a second chance and extended another gracious invitation to the different people. This time the message is stated. Everything had been made ready. The king was waiting. Scripture tells the story of God doing everything possible to connect His chosen people. All provision for humanity to be saved eternally has been made available, but a few appreciate what God, the King, Jesus the Son, had done. The reaction of the parable ranges from indifference to outright hostility. Some who extend the gracious invitation are killed, as in the mark of the blood of the many martyrs who simply invited people to the greatest wedding, the wedding between Christ and His people. The parable includes prophetic elements. Just describe the destruction of the city belonging to those who refused the invitation and killed the king's servant. The city of Jerusalem was destroyed sa AD 70 after the Jews had killed Jesus and persecuted His follower after the invitation was extended. But this one isn't limited to the specific group of chosen people. When Jesus spoke with a parable, He knew the gospel would soon go to the Gentiles. As we look back at history, we see how the gospel invitation has gone into all the world. Today, the invitation is still being repeated around the world. We are all invited to the wedding between Jesus and the bridegroom and His people, and the bride is wedding you don't want to miss.
Mao kana ato ang inverse. Largo kita sa atong cornerstone connection. Sa atong cornerstone connection ato ang sabat ko sa atong junior youth nga murag mahatong atong third quarter Back to the Future lesson 7 ato Choose Your Kingdom. O kabirin na ato August 10 to 16 ang ato ang kay text Daniel 3:28. Praise be to God of the Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel. Uy, nada angel. Rescue his servant. They trust in him and they follow the king's command, and were willing to give up their lives rather than serve or worship any God except their own God. Orago kita sa Sabat, no? Sabat Ray 16, sa Daniel 3:16 ipabasa. Ila Shadrach ug Abednego manggihapon ninong ato basahon, no? Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you. O maokipali na, no? So atong kaanon ang KJV diri na by KJV diri. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer thee and this matter. Uy, maligitiwas. Look over the statement of what do you think and give some careful honest thought about how you would respond in similar situation. Think of the time, the past, or imagine situation, the future, and might this your response this statement on the young in today's Bible verse. We're not being arrogant. They knew were guilty of the charge, but didn't feel they were guilty of insubordination to the kingdom which they were functioning or any unrighteousness action. What do you think they felt that way? Uy, saan di kita largo? Revelation 17:14 unsa iyahang teksto in LT man. Together they will go to war against the Lamb, but the Lamb will defeat them because he is Lord of all lords and the King of all kings. Maudi ay ila kung girahon ang lampo niya, ang lampo sa itong Ginoo, no? So madipit sila reading to the story, and then don't Polish answer the question out of the story and was in charge in the story. So what kingdom were Shadrach, Meshach, and Abednego giving Juras we consider were the original idea of this that you represent the kingdom came from, who was really in charge of the very poorness and the people in it. If you were pleased with the choice of the submitting earthly kingdom versus submitting God's kingdom, to what authority or power would you submit? Explain. Oy, ikaw kung explain gala. So di na kita maglangan, lago na kita sa ato ang Sabat ko sa ato ang mga hamtong. Wala na usab ning series diri ato ang series Teaching Disciple Part 1. No coverage na to August 3 to 9 o third quarter na to the Book of Mark TBM. Sa ni Teaching Disciple Part 1 TD TD no TD Teaching Disciple. Wala ko kita atong basahon ang Saturday. Pili ka mo, no? Application ba inyong gamiton or browser? I-browse ninyo, no? Ang ato ang link diha sabatschool.adventist.io pangitaon ninyo ang ato ang Sabat School sumhatong katong the Book of Mark na ay sulat nga tao, no? I-click ninyo ato ang lesson 7 Teaching Disciple Part 1. O ato na ning pasahon, welcome na kita magtutuon sa pulong sa Diyos. Ipabasa, no, diri nga this week.
At sa credit ang lesson overview sa to as a brother Chuban or Nopia. So, ato ang pasahon kibali ni nga semana ang Mark 8:22 to 38. Ang Matthew 20:29 to 34, John 12:25, Mark 9:1 to 50, baka ito ganay. Luke 9:30 to 31, Malakay 4:5-6. Atong memory text sa Mark 8:34, when he had called the people to himself with his disciples also, he said to them, whoever desire to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. So naagi pag-deny no sa imong kaugalingon kung mopalo ka kang Jesus Christ, no? Sa ating basahin insight, the first half of the Mark focus is on Jesus is a powerful teaching and miracle points ay ang hap na day sa Mark no gitagod-tagod na gi-mind map ba hap kibali sa Mark focuses on Jesus is a powerful teaching miracles point to the same direction. Yes, Messiah mga kibali ito ipakita no na mga miracles nga ang direksyon nga siya gid kuno ang Messiah as is crucial turning point in the narrative. Jesus well actually sa Paul who is they believe him to be. Peter will give a clarion answer to the question. Ay, nag-answer na Peter, no? And Jesus will immediately begin to explain where steep the Messiah and head which the cross. Ay, katong ginan nga ikaw ang anak sa Diyos, di ba? No? Clarion question answer. In the last part of Mark 8, sa Mark 8 na pod, no? Do the end of abot dito sa Mark 10, just focuses the teaching. Amo na po ng pag-mind map sa 8, 9, 10. O the teaching of disciple about this journey. In this chapter, we will give prediction about cross. Another prediction about cross. Will be followed special instruction on discipleship. Another special instruction that no special instruction sa discipleship. This powerful lesson remain relevant today. Kana kuno nga tumatunan karon nagarimen siya nga relevant gihapon karon no sa atong panahon. The section of the second gospel in the Mark of by the healing of the different blind men, one of the medal mga pag-intro na nato no nga kay second gospel man ang Mark, diba? Matthew, Mark, no? Sa Mark 8 and the other, and sa Mark 10, the miracle of the book end. Na di ay blind men, book end. Mark 10, ba taman ang Mark, no? Aman to ang kuan. Giukab, napatay ukab, wala man, no? Pero ang kuanon para maklaro na to, no? Mark 10, pwede naman siya insert diri para matultulan na nato, no? Mark 10 ba mo search na ba na Mark 10 naman lagi 11 12 13 14 15 16 raman tama, no? Dili sa Mark 10 lahi pa rin nagitapos niya ang Mark 10. Ang book end sa Mark 10, no? Mark 10 illustrate dramatically how disciple includes a spiritual insight regarding who Jesus is. And where he's going as a staging challenge the 12 disciples about 2,000 years ago. So they continue
to confront disciple today. O dayo kay no ang pagitan kay tasan yes pero padayon ko na sa ato karon nga disciple no. With the depth course, the benefit of the following Jesus. Benefit sa pagpaluing Jesus lago kita. Sunday na kita August 11. Atong pagtuon seeing clearly. Oy, pater saan man di ay nga nay pater ang ganang picture ato ang makita no. Dito sa ato ang inverse ang picture nga atong nakita dito. Ang wedding garments no nga gijom. Tapos diri sa ato ang kanang patter's hand nga naagi patter ko gipulma. So seeing clearly. Ipabasa diri ang Mark 8:20-30. Why did Jesus to touch the blind man and what lesson came out to this account? Kita ko no ni pag-heal sa blind man no. At saan ka JB kita nga version Mark 8:20-30. And he cometh to Bethsaida no. And they bring blind man unto him. Ang Bethsaida day itong blind man. Kumin ka nga Bethsaida. Imo sa di sugdan og real blind man. Real blind man. Blind man no. Unto him and besought him to touch him. And he took the blind man. Lahit ito ang Bethsaida katong Siluan Pool baka itong Pool nga magtuslob lahit ay ang Bethsaida kay kadto di ay itong na buta di ay blind man no. By the hand and he took blind man by the hand and laid him out to the town. And when he had spit on his eyes, ano po ning pagmixing luto ilo katuag kuan pag ayo niya ato ang bungol o kanang nganga kuno nganga amang no iyahagi luwaan to iyahang tudlo pa to niya gikulkog dili sa gikulkog ang dunggal para maulial pagubag kulkog sa dunggal gibutang na po diri sa dila. Oh, pero nang ayo to sila ga kuan react ang kuan good diri ana pod. Grabe no magpakita pod ang Ginoo nga kanang kung luodong ka luodong jud ka, di ba? Kay nagmasa na po kuno siya luwa diri. Had spit on his eyes, no? Blind man and laden out the town, and when he had spit, no, on his eyes. Oh, nana po ni pagluwa diri, ibutan sa iyang mata and put his hands upon him and asked him if he saw, no? And he looked up and said, I see men as trees. Na, di ba? Nag-ihap na po. Ganahan pag-ihap-ihap. Pwede mo kasara, no? Katok nung pagluwa niya una, yung gibutang sa ihang mata, yung kamot. Nakakita siya, pero mura kunog mga kahoy pa, no? As trees walking after he put his hand again upon his eyes and made him look up, and he was restored. Also every man clearly. O pag utro niya no, putis an ikaduha lang clearly na kuno. And he sent away to his house, saying, neither go into the town nor tell it to any in the town, neither go, no? And Jesus went out and his disciple into the town, Caesarea Philippi, and by the way he asked his disciples, saying unto them, who do them say that I am? And they answered, ay dear lago na ning I am. Tanan na after ni ato ang giayo ang mata. Di ba? I, no? Eyes, nahil ang eyes, iyan na pong gitapik ang I. Siya, no? How do men say that I am? And the answer, John the Baptist, but some says Elias, and the other one of the prophets, and said unto them, but
say that I am. And Peter answered, no, and said unto him, Thou art Christ, o di ba, Kristo. And he charged, ay Christ or anak si Diyos, no? Charged them that they should tell no one of him. So, kuya man na Ginoo, no? Nga naa siya pagpugong, pero kaya pagpugong kay di kaniya pugngan hantod-hantod, di ba? Kay kung nga ang imong nahibaluan crucial, di nakakatingog, di ba? Wala ga kuan diha no pag-ingon og daw siya no said no man, wala ka ingon nga pugngan ka, no? Kontrol lang, di ba? Either pila ka adlaw ka magpugong, no? Pero mabuhian ra gid na nimo, di ba? Kuyaw ang no sa Ginoo, no? Kay kung mahitungod sa iyang kinabuhi, naa siya pag-ingon nga no, pero ang pagno di na siya forever nga no, no? I-testify hinuon mo siya. Sa mga na itong nabasahan, no? Basa kita sa Insight, the Gospel Report. A number of the blind people held by Jesus beside the passage here in Mark 8. Blind Bartimaeus is held as report as a blind Bartimaeus, no? Sa Mark 10 day kang Bartimaeus 40-52. And they came to Jericho, and he went out to Jericho with his disciple and a great number of people. Blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by a highway side begging, and when heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out. Ay, mauning kasing kita lagi si Bartimaeus, no? And say, Jesus, the son of David, have mercy on me. Ito katong dili ipasaba-saba kining buta nagsaba-saba really. And many charged him that he should hold the peace, but he cried and more great there, Thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still. The commandment him to call, and he called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise. He called thee, and casting away his garment, robe, and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou, what I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, what I might receive my sight. Ay mo ito siya yung gusto niya, no? Kaya kasing kita ko siya. Ipangta na siya nga, ito bang niya, balik ang iyang pananaw. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith had made thee whole. Uy, grabe po din nga pagtuo kang Bartimaeus. Pwede gila ka magsaba-saba para maayo ka para sa Ginoo, no? Kaya lahi po din kang Bartimaeus nga mga instances, gasaba-saba siya ba? Giilan yag mayo ang Ginoo, no? Nga siya anak ni David, antod napansin siya, gipangutana siya. O sa yun, mapalik yung tanaw, maachik ra gisulti sa Ginoo, no? And Jesus said unto him, Good thy way, lakaw na. Ayon langan di lakaw na. Thy faith had made thee whole. Ang iya hadi ay yung pagtuo na kaayo, no? Lahi po itong buta nga, way pangalan, katong blind man sa Betsaida. No, kay ayo-ayo pa ito niya, giluwaan pa ito niyang mata, no? Na niagi pa og kahoy nga makita, antod na clear, pero kini kang Bartimaeus gipalakaw niya kay made the whole, no? And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Umaw nang ni follow do. Matthew refers to blind men sa Matthew 20:29-34, and John 9 tell the story of Jesus healing the born blind who was in the pool of Siloam. Sa Siloam ay mga blind di ani atong topic, no? Basaon na po nato ni Matthew 20:29-34. And as they departed from Jericho, the great multitude followed him. And behold, two blind men sitting, kini dungan blind, tuhan na po.
sitting the wayside. When they heard that Jesus was, boy cried out, nga sila cried out sila, diba? Saying, have mercy on us, diba? O Lord, thou son of David, uy, pariya mo po kang Bartimaeus. And the multitude revoked him because they showed their peace, but he cried more, saying, have mercy on us, O Lord, thou son of David. And Jesus stood still and called him and said, what will thou ye I shall do unto you? They said unto the Lord, our eyes, duha po di sila do. Our eyes may be open. So Jesus had compassion on them and touched their eyes. And immediately their eyes received sight and they followed him. Oh, dali ra po ni no. Naapod ni pagtouch ning duha ka buta diri no. Wala na pagluwa, di ba, pero touch lang no. Nabalik ang ilang pananaw. Duwan po sila, mura po ning nagkanta. Jawit po diri sa Matthew 20 no. Nagjuwit nga mga buta. Dito ni no sa Sela 1 o sa John 9. Ay taas kaayo from birth diri sa John 9 no. Kamoy basa na yung mga higala no. Sa luhon yung nagbasa ang John 9 kay taas siya pero na kuno'y buta diri and Jesus passed by saw a man which was blind from his birth and his disciple asked him, say, Master, who did sin? Oh, nindot kain ano, kay mauto ang ipasabot niya ipaila ang gahom sa Diyos no, ang katuyuan. Tell the story of Jesus healing man born blind who was in the pool of Siloam. Maud ito dito no. Ato na siyang basahon ng klaro no, kung naamoy mga time. Karon paghimay-himay sa mga teksto, but this story sa Mark 8 is unique. Upper only in the Mark, and it is only the miracle of Jesus that requires to action. Bring perfect health. As part of the story is touching details that Jesus took the man by the hand and laid him out of the village. One can sense the sympathy of the man's disability. Sympathy, no? But why to touch this? As the only miracle which to action are in part, is not likely because of any lack of power of Jesus' part. Instead, it is more likely acted parable is written how is spiritual insight and take time to unfold. That is what the happening for the disciple to the entire section sa Mark 8:22-10. Oy, kang Bartimaeus began with the end with the healing of the blind man in the section. The Mark just especially teaching the disciple about his coming day, and they have trouble grasping it, even though he tell them numerous times. Just like the blind man, and they need two touches to see clearly restoring the sight become metaphor of the insight of the discipleship. Still have question. They're often decay and lacking the student understanding in this passage of Mark 8, and the turning point to the book arrived. Under characteristic confirm this assertion. First, Jesus question his disciple about his identity. Sometime he has done before this point. Second, Peter is the first person demon who sees how clearly that Jesus the Messiah. Third, immediately following his revelation of the two Jesus is began to explain where he is going to the cross. Why does Jesus tell his disciple to tell no one that he is the Messiah? It seems counterintuitive and establishing the kingdom of God. However, in the Jesus' day, Messiah had political overthrowing Roman rule. Jesus did not come to be that kind of the Messiah, hence the call of the silence of his identity. Out ng sign of identity. Conclusion question, largo kita, ampo padayon kita pagkahuman, no? What does this story teach us about times when it's important not to see something, however true it might be? Kunang, mawala itong gipasabot na to, no, nga, na ay pagsulti sa Ginoo nga, no, pero diha ra na no sa iya nakibali pagitan no nalay pagitan nga mga adlaw pero man no ang pagno
wala na ko gi-control nga himuon ta kang robot para no wala man pud say problema kung masulti nimo na basta naa lang siya pag-control para na discipline wala disiplina ba gamay di ba no pero wala man pud siya problema no mura na nga naa lang siya mga pag no para may baulaan niya nga di ba ano na siya kagahom siya nga nag-ayo sa imuha no na siya kanang palihog no sa iha nga pag no sa di ba pero kung dili na siya makano imo lang pong isaysay no wala mo po dihagi kanang gikonsulta sila balik di ba ginatama ka nga di ka magsulti wala mo po no? Mo na nga mailan nimo ang mga authoritative kasagaran naa sila yung mga ipang bungat nga mga no pero kanang nga mga no malapas ang gyapon na siya sa no di ba na yung mga no nga malapas no pero tayo makita po nga para gyapon sa ikahimaya sa Ginoo no di ba so hinaut nga makita nato na no nga di ba kung na may mga no nga malapas di ba man ang mga napoy mga blessing in disguise di ba so magtapos na kita no magampo kita magampo ka mo sa secret nga prayer sa nga prayers nga prayer magampo kita sa Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Now the Lord bless you and keep you, may the Lord shine upon you, and be gracious to you. The Lord katayan sa panyo and give you peace now and forever. Amen. Dagang salamat sa kuya na ako sinat. Pumanaw ng pagmalandong sa ampo ng matadang taga-BE. Maokinin yung Bible study na lesson study on the world's marathon lesson karong kung kada wikas with sa Heptology edition 7 parts. Atong textual audio visual nitong presentation diri kita alayon sa third week na kita pasulod na kita sa third week start na kita karon no. Ato agi alayonan karon ang sa Israel no. Ang Teisha B'Av ang pagbalik tanaw sa destruction of the second temple or dito sa Jerusalem no ato apong i-apil gyud nato sa pag-ampo kay ambot ning Iram ilaha ko nung balikon po pagplano ang pag-attack no sa Jerusalem niining Teisha B'Av no kadtong destruction nga panahon karon himuon po ko nga panahon aduna po kuno destruction mahitabo no maong apil kamo sa pag-ampo no nga magmadaogon ang ato ang manlalawas no nga makatapang sa pagsanta sa mga planos kaaway. So hantod sunod gayon ang Diyos mga plano kayong maidlas na dalay ko ng Diyos.